Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2081 hanggang Kabanata 2090. Kabanata 2081. Tumanggaw si Yehan at nagsabi, balang araw, ang mga espada ng angkan ng Kang ay patutok sa Yao Guangyok at kailangan nating maghanda laban dito. Sinasabing lahat ng naruroon ay nakaramdam na parang may bundok na nakadagan sa kanila dahil sa pakikipagsagupa sa angkan ng Kang. Sa lakas na taglay nila ngayon, tiyak na para lang silang itlog na binabato sa bato, maliban na lang kung ang puwersang nasa likod ni Yehan ang mismong kikilos. Nang makita ito, sinabi ni Yehan, alam ko ang iniisip nyo. Dahil sumuko na kayo sa Tianlong, natural lang na hindi ko kayo gagawing pambala ng kanyan. Para labanan ng isang pangunahing puwersa gaya ng angkan ng Kang, kailangan ng kapantay na lakas. Huwag kayong mag-alala, magpapadala ako ng mensahe sa rehiyon ng Tianshu. Haring Hell iyan, hanggang saan na ang narating ng angkan ng Kang sa rehiyon ng Kaiyang. Huminga ng malalim si Haring Hell iyan at nagsabi, nasakop na ng angkan ng Kang ang teritoryo ng Kaiyang. Ayon sa balitang nakuha namin mula sa Chenhelo, maaaring susunod nilang targetin ang aming teritoryo ng Yaoguang o ang teritoryo ng Yuheng. Sa narinig na ito, biglang bumigat ang loob ng lahat. Yaoguang, Yuheng. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Yehan sa narinig. Alin sa dalawang rehiyong ito ang pipiliin ng angkan ng Kang sa susunod? Kung Yaoguang nga, dapat ay maghanda na siya ngayon. Gayunman, hindi niya mabasa ang isipan ni Kang Tianzan. At ngayon na nakuha na ng angkan ng Kang ang teritoryo ng Kaiyang dahil hindi rin kumilos ang pinakamataas na mga pinuno para pigilan ito, malinaw na may sarili silang mga alalahanin. Sa harap ng espada ng Kang, tila ayaw nilang makialam. Kung haharapin ang matalim na talim ng angkan ng Kang, ang lahat ng puwersa ng lahing tao ay kailangang mag-ayos nito sa sarili nilang paraan. Hindi makikialam ang pinakamataas, ngunit sa ngayon, ang lahat ng puwersa ng tao ay nagmamasid pa rin at walang sino mang unang tatayo laban sa angkan ng Kang. Napag-aralan ko na ang tatlong pangunahing rehiyong ito. Ang mga rehiyon ng Kaiyang, Yaoguang, at Yuheng ay bumubuo ng parang tatsulok, at nasa gitna ng dalawang ito ang rehiyon ng Yaoguang. Kung ako ang angkan ng Kang, pagkatapos masakop ang Kaiyang, ang susunod kong hakbang ay Yuheng. Sa puntong ito, dahan-daang nagsalita si Zhou Banroo na nakaupo sa ibaba ni Yehan. Mahina ang kanyang boses pero nakakuha ng atensyon ng lahat. Alam na ng lahat ang pagkatao ni Zhou Banroo pero wala talagang nagbibigay sa kanya ng malaking pansin. Sa mundong ito kung saan ang lakas ang batayan ng lahat, mahirap mapansin ang isang walang kakayahang mandirigma. Bakit mo nasabi yan, dalaga? Tanong ni Chen Beixiang. Pakiramdam, sagot ni Zhou Banroo ng kalmado. Sa tatlong rehiyong Kaiyang, Yaoguang, at Yuheng ngayon, kung tatanungin kung alin ang pinakamalakas, hindi iyon ang nasakop na Kaiyang, at hindi rin ang Yuheng, kundi ang Yaoguang. Sa narinig na ito, bahagyang nabigla ang lahat. Alam ng lahat na sa 7 rehiyon ng lahing tao, ang Yaoguang ang pinakamahina. Pero ngayon, prangkang sinabi ng babaeng ito na mas malakas ang Yaoguang kaysa Kaiyang at Yuheng, tila isang imposibleng pahayag. Tinitigan din ni Yehan si Zhou Banroo. Naniniwala siya sa talino ng babae. Kung nagsalita si Zhou Banroo, tiyak na may batayan ito. Dalaga, alam mo bang ang Yaoguang ang pinakamahina sa 7 rehiyon ng lahing tao? Tanong ni si Ming. Talaga, noon marahil, oo. Pero ngayon, huwag kalimutan na kahit mahina ang itsura ng Yaoguang, may ilang sinauna at makapangyarihang lahi na nakatayo sa likod nila. Kung kikilos ang mga iyon, hindi ba't mas lalakas ang Yaoguang kaysa sa ibang dalawang rehiyon? Sa narinig na ito, kumislap ang mga mata ni Chen Beixiang at iba pa. Totoo nga, hindi nila naisip iyon. May punto ka, wika ni Elder Yaoling. Kung ganun, paano mo nasabi na ang susunod na target ng angkan ng Kang ay Yuheng? Tulad ng sabi ko, pakiramdam. Pero may batayan din, sagot ni Zhou Banroo. Ang Yaoguang ay nasa gitna ng dalawang rehiyon. At kung mas malaki ang nakatagong lakas nito kaysa sa iba, kung ako ang angkan ng Kang, uunahin ko ang Yuheng para ma-pressure ang Yaoguang mula sa magkabilang panig. Sa ganoong paraan, mas matindi ang puwersang kakaharapin ng Yaoguang. At isa pa, ano iyon? Sabay-sabay na napatitig ang lahat kay Zhou Banroo.
Sabi niya, kapag nasakop ng angkan ng Kang ang Yuheng, mapuputol ang tsansa ng Yaoguang sa pakikipag-ayos. Kumislap ang mga mata ni Yehan at wika niya, dahil ang rehiyon ng Tianshu ay kailangang dumaan sa Yuheng bago makarating sa Yaoguang, kapag nasakop nila ang Yuheng, mapipigilan nila ang anumang tulong mula sa Tianshu. Sa oras na iyon, magiging parang pagong sa loob ng banga ang Yaoguang. Napangiti si Zugbanroo at pinalo ang kanyang mga daliri. Matalino. Siyempre, haka-haka at kutob ko lang ito. Hindi pa sigurado kung ganyan nga ang susunod na galaw ng angkan ng Kang. Gayunman, tinanggap ng lahat ang kanyang paliwanag. Sa katunayan, iyon ang pinakamainam na sitwasyon para sa angkan ng Kang. Kung ganon, baka maliitin nila ako, malamig ng ngiti ni Yehan. Sa tulong ng astrolabe, kaya niyang maglakbay sa mundo ng kawalan. At kung ganon, ano ngayon? Kabanata 2082. Ginoong Ye, ano po sa tingin ninyo ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Exi Tianwang, na tahimik lamang mula kanina, sa mababang tinig. Sabi ni Yehan, kung pagbabasehan natin ang galaw ng angkan ng Kang, gusto kong makita kung tama ang sinabi ni Prajna. Kapag umatake sila sa Yuhengyo, aabutin iyon ng kaunting panahon, at magagamit natin ang pagkakataong iyon para kumilos. Pagkasabi nito, tumingin si Yehan sa lahat ng naroroon at nagpatuloy, mga kaibigan, ngayon ay iisa na ang bangkang sinasakyan natin. Dahil kayo ay tapat na sumuko sa Tianlong, hindi ko kayo pagtatangi-tanging ituring. Kung nais ng Tianlong na lumakas, hindi tayo maaaring umasa lang sa iba. Kailangan nating palakasin ang sarili nating puwersa. Simula ngayon, kayo ay opisyal ng mga kasapi ng Elder Hall ng Tianlong, at ang inyong kinabukasan ay hindi magtatapos sa pinakamataas na antas. Naniniwala ako na ang semi-holy at maging ang antas ng banal na hari ay mga hamong dapat ninyong lagpasan. Sa narinig na ito, lahat ng naroroon ay nabigla. Ang semi-holy at banal na hari ay mga antas na lampas sa kanilang imahinasyon. Ginoong Ye, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ng lahat na may halong pagkagulat. Sabi ni Yehan, ang ibig kong sabihin, sumama kayo sa akin, at may pag-asa kayong maging mga pinakamakapangyarihang mandirigma sa hinaharap. Pero may kondisyon, kailangan ninyong maging ganap na kaisa ng Tianlong, huwag kailanman gagawa ng bagay na makakasakit sa Tianlong, at iwanan ninyo ang dating pagkakakilanlan ninyo bilang mga pinuno ng kanikanyang sekta. Dapat kayong lubusang maging bahagi ng Tianlong. Kung magagawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng isang malaking biyaya, at ang biyayang iyon ang magiging susi sa inyong landas patungo sa pagiging malakas. Sa narinig na ito, lalong nanlaki ang mga mata ng lahat at tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Isang biyaya. Anong klaseng biyaya? Karapat-dapat ba talaga sila para maging ganoong klaseng nilalang na lampas sa karaniwan? Sa bulwagan ng tirahan ng Tianlong, lahat ay nakatingin kay Yehan, hindi maitago ang pagkabigla at pananibik sa kanilang mga mata. Bagamat sila ang mga haligi ng iba't ibang puwersa sa teritoryo ng Yaoguang at hinahangaan ng marami, bilang mga nakarating na sa rurok ng kapangyarihan sa Yaoguang, likas na naghahangad pa rin silang umakyat sa mas mataas na antas, ang Immortal Realm na matagal na nilang pinapangarap. Ngunit ngayon, isang mas malaking tukso ang inihain ni Yehan sa kanila, ang antas na semi-holy at banal na hari. Para sa mga puwersa sa Yaoguang, iyon ay isang antas na hindi man lang nila kayang pangarapin. Habang sila ay naguguluhan at namamangha, nanatiling kalmado si Yehan. Alam niyang sa tulong ng kapangyarihan ng good fortune, kaya niyang baguhin ang talento ng sinuman. Para sa mga tulad ni Chen Baixiang, ang kasalukuyang pinakamataas na antas na maaabot nila ay supremacy. Sa sarili nilang kakayahan, imposible nang umabot sa susunod na antas. Pero para kay Yehan, ang tila imposibleng bagay na iyon ay hindi ganoon kahirap gawin. Matagal na niyang pinag-isipan ito bago niya baguhin ang kapalaran ni Chen Baixiang at ng iba pang malalakas na mandirigma. Sa ngayon, hindi kulang ang Tianlong sa tao, pero bata pa ang kasaysayan nito at kailangan pa ng panahon para tuluyang lumakas. Kaya, ang mga kagaya ni Chen Baixiang ay pinakamataas na puwersang magagamit ng Tianlong ngayon. Kapag nabago ang kanilang talento, mas maaga silang lalakas kaysa sa ibang kasapi. Ngunit may mahalagang kondisyon, kailangan nilang taos-pusong sumanib sa Tianlong, lubusang maging isa rito, at isantabi na ang dating titulo bilang pinuno ng Sword Sect, Ice Palace, o anumang ibang sekta. Ginoong Ye, seryoso po ba kayo? Tinitigan siya ni Chen Baixiang na may nag-aapoy na tingin. Kung may pagkakataon talaga siyang marating ang antas na matagal nilang hinahangaan, hindi imposibleng ibigay niya ang lahat para sa Tianlong. Sapagkat ang tukso ng pagiging semi-holy at banal na hari ay napakalakas para sa kanila. Siyempre, sagot ni Yehan.
Marahil naiinggit kayo sa ilan sa mga batang pinuno ko at nagtataka. Hindi naman sila kasing talino ng inyong pinakamahusay na mga disipulo, pero ngayon mas malakas sila kaysa sa sinumang henyo sa inyong mga teritoryo. Bakit kaya? Sa narinig na iyon, kumislap ang interes sa mga mata ng lahat. Matagal na nga nilang tinatanong sa kanilang sarili ang bagay na iyon. Kung talagang may ganito kayong kakayahan, Ginoong Ye, handa akong dalhin ang buong sword set para sumanib sa Tianlong at maging kabahagi nito, mariing wika ni Chen Beixiang. Damang-dama sa kanyang mga mata ang matinding pagnanais. Para sa kanya, wala nang mas kaakit-akit pa kaysa sa pagkakataong maabot ang antas na semi-holy at banal na hari. Malugod kitang tinatanggap, Elder Chen, sa Tianlong. Hindi magtatagal, malalaman mo kung ano ang tinutukoy kong biyaya, tugon ni Ye Han na may bahagyang ngiti. Sa nakita nito, nagkatitigan sina si Ming, Xi Tianwang, at Qingwei Luzo. Napakalakas ng tukso ng antas na semi-holy at banal na hari para tanggihan nila. Ginoong Ye, kami rin ay handang dalhin ang aming mga tauhan upang sumanib sa Tianlong, sabay-sabay nilang wika. Tumanggaw si Ye Han ng may ngiti, saka tumingin kina Palace Master Xing at Elder Yaoling. Palasyo ng Bituin at Elder Yaoling, hindi ninyo kailangang magpasya agad. Pag-isipan ninyo itong mabuti. Kung ganun, maraming salamat, Ginoong Ye, sagot ng dalawa habang humihinga ng malalim. Kaakit-akit din sa kanila ang alok ni Ye Han, ngunit hindi nila kayang magpasya ng mag-isa sa ganitong usapin. Kabanata 2083. Agad na tumingin si Ye Han kina Chen Beixiang at sa tatlo pa ng malamig ang mga mata at sinabi. Elder Chen? Elder Sim Ying? Elder Xi? Elder Qingwei? Tayo ay mga taong marunong at hindi na nagbabalat kayo sa salita. Bago ang lahat, kailangan kong maging malinaw, mula nang sumali kayo, wala nang pagkakataon para umalis. Kung sino man ang magkakanulo sa Tianlong, huwag ninyo akong sisisihin kung magiging mabagsik ako, ano man ang maibigay ko sa inyo, maaari ko rin itong bawiin. Sa narinig, tumanggo ang apat na nakasama ni Chen Beixiang. Matapos makita ang kakayahan at lakas ni Ye Han, hindi na sila nagduda. Kung bibigyan sila ni Ye Han ng pagkakataong umangat sa mas mataas na antas, bakit pa sila aalis o magkakanulo? Si Ye Han ay isang potensyal na hiyas, kahit ang apat na pangunahing lahi ay handang mag-invest sa kanya. Alam nilang lahat kung kailan magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan at magdagdag ng biyaya kapag panahon ng kasaganaan, alinman sa dalawa ay kapaki-pakinabang. Habang nakatingin sa binatang nakaupo ng tahimik sa itaas, na nagpasuko sa kanila gamit lamang ang ilang salita, nakaramdam ng paghanga sina Chen Beixiang at iba pa. Hindi na siya ang batang nakikipagtuos sa lahat ng puwersa sa Yao Guangyo noon. Bagamat bata pa, taglay na niya ang aura ng isang magiging dakilang pinuno, mas matindi pa kaysa sa mga higanti ng kani-kanilang puwersa. Natapos ang pulong. Maliban sa Panginoon ng Star Palace at Elder Yaoling na umalis, ang iba ay nanatili sa Tianlong. Para sa mga pumiling manatili, dinala sila ni Ye Han sa mundo ng Taoismo. Tungkol sa mundo ng Taoismo, sina Haring Helian at Haring Wusheng ay nakarinig na mula kina Helian Wuqi at Ren Zhongshan, ngunit hindi pa sila nadadala doon ni Ye Han noon. Sa pagkakataong ito, matapos ganap na mapasuko ang mga puwersa, hindi na itinago ni Ye Han ang kanyang lihim. Ipinakita pa ito kina Chen Beixiang upang lalong itali sila sa Tianlong. Nang makita nila ang mundong ibinukas sa kanilang harapan at ang napakaraming tao sa ibaba, nagulat sina Chen Beixiang. Palihim pala'y nagbubuo si Ye Han ng napakalakas na puwersa. Mahina pa sa ngayon, ngunit ang dami nito'y nakakapangilabot. Mula sa tanawing iyon, malinaw ang kalakhan ng ambisyon ni Ye Han. Ang oras dito ay 1:100. Isang araw sa labas ay katumbas ng 100 araw dito. Kung mag-e-ensayo kayo rito, maiisip nyo na siguro ang epekto. Sa gitna ng kanilang pagkabigla, tumimo sa kanila ang mga salita ni Ye Han, nakakatakot ang mundong taglay niya. Sabi ni Ye Han, "Siyempre, nais kong bigyan kayo ng swerte, pero hindi lang iyon. Sa inyong kakayahan ngayon, kung nais ninyong umangat sa antas na tinitingala ng lahat, kailangan ninyo ng pambihirang talento. Kung wala nito, mahirap magtagumpay kahit may pundasyon na. Kaya sa susunod, babaguhin ko ang inyong talento. Kapag napagsama ang pambihirang talento at ang mundong ito bilang lugar ng pagsasanay, tiyak na lalakas ng husto ang inyong antas." Hindi nahirapan si Ye Han na itaas ang talento ni Chen Beixiang, si Ming, Xi Tianwang, Qingwei Lulo, Haring Helian, at Haring Wusheng. Matagal na silang naipit sa kasalukuyang antas, kaya sa bagong talento, mabilis ang magiging progreso nila. Noong una, wala sa plano ni Ye Han na ipasama ang lahat ng puwersa sa Tianlong.
Ngunit maliban sa winasak na Janzong at sa nananatiling Li Jianbilla, ang iba ay sumuko sa Tianlong. Kaya't minabuti niyang mahigpit na hawakan ang mga ito. May pundasyon na sa pagsasanay ang mga puwersang ito, kaya't mas madali silang linangin kumpara sa 100,000 katao ng Tianlong. At habang hindi pa lumalakas ang malaking hukbo ng Tianlong, magagamit muna niya ang mga puwersang ito. Hindi takot ang Tianlong sa dami ng tao, kundi sa kakulangan ng yaman. At dahil isusuko ng mga sumukong puwersa ang lahat ng kanilang yaman sa Tianlong, lalo itong pinahahalagahan ni Ye Han. Matapos mapaunlad ang kanilang talento, dama ni Chen Beiqiang ang napakalaking pagbabago sa kanilang sarili. Ang taglay nilang talento ngayon ay hindi nila inakalang posibleng makamtan. Ngayon lamang nila lubos na naunawaan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Ye Han. Isang binatang may kakayahang baguhin ang talento ng iba, kung bubuo siya ng sariling puwersa, tiyak na magiging nangunguna ito sa lahi ng tao sa hinaharap. At kung sapat ang yaman, mabilis itong lalaki. Hawak ni Ye Han ang isang nakakatakot na banal na lugar para sa pagsasanay, ang mundo ng Xuanman. Alam na rin ngayon ni Chen Beiqiang na kung kaya niyang baguhin ang talento ng iba, tiyak na ang mga tao sa mundo ng Xuanman ay binago rin niya. Mga henyo ang mga ito. Kapag lumaki sila, mahirap isipin kung gaano kalakas ang kanilang magiging kapangyarihan. Tinitigan nila ang binatang nasa harapan nila, at bilang mga veterano, lubos na silang nahumaling sa kanyang kakayahan. Sa lahat ng aspeto, hindi nila siya matatalo. Ang ambisyon at talento ni Ye Han ay lampas sa kanilang pangarap sa buong buhay nila. Sabi ni Ye Han, Elder Chen, tumaas na ang iyong talento. Kung ipagpapatuloy mo ito, malamang na mararating mo rin ang antas na lampas sa karaniwan. Tinupad ko na ang pangako ko sa'yo. Sumagot si Chen Beiqiang, huminga ng malalim. Panginoon, makakaasa kayo, sa loob ng 3 araw, pangungunahan ko ang lahat ng disipulo ng Sword Sect papunta sa Tianlong City. Mula ngayon, sa Yaguang Domain, wala ng Sword Sect Chen Beiqiang, Tianlong Elder Chen na lamang. Tumango si Ye Han. Ngayong may talento na kayo, sigurado akong hindi kayo makukontento na maging Panginoon lang ng Yaguang Domain. Kapag magkasama tayo, magiging napakaliwanag ng kinabukasan ng Tianlong. Sa hinaharap sa mundong pantao at kahit sa buong kontinente ng Diyos at demonyo, magiging kilala sa buong mundo ang pangalang Tianlong. Kaya't umaasa akong lahat tayo'y magtutulungan hanggang sa huli. Matapos mapaunlad ang kanilang talento, umalis ang 4 na kasama ni Chen Beiqiang sa Tianlong City. Sina Ye Han, Haring Helian, at Haring Wuseng ay pansamantalang pinagsanay sila sa mundo ng Taoismo. Sa ganitong kondisyon, hindi mahirap para sa kanila ang umangat sa antas. Kabanata 2084. Matapos ang ilang araw na kasama sina Zhou Yuner at ang iba pa sa mundo ng Xuanman, pumunta si Ye Han sa isang primitibong kagubatan doon. Alam niya ng eksakto kung saan matatagpuan ang 3 banal na hayop, ang Qinglong, Baiho, at Xuanwu. Nakatingin siya sa puting tigre na nakahiga sa kagubatan, na tila nasa isang sinaunang pagsasanay. Tahimik na lumitaw si Ye Han sa harap nito. Para sa lahi ng mga banal na hayop, sila ay dating nangunguna sa lahi ng mga halimaw. Sa ngayon ay nasa yugto pa rin sila ng pagbawi at may walang hanggang potensyal. Hindi alam ni Ye Han kung gaano sila kalakas kapag ganap na silang nakarecover. Sa sandaling iyon, marahil ay naramdaman ng banal na hayop na puting tigre ang pagdating ni Ye Han, kaya dahan-dahan nitong binuksan ang mga mata. Ang asul nitong mga mata ay puno ng kakaibang enerhiya, may nakakaakit na aura, ang kapangyarihan ng kaluluwa. Kamusta ang pakiramdam dito? Tanong ni Ye Han habang papalapit sa puting tigre na may ngiti at naupo sa tabi nito. Mas gusto pa rin ni Ye Han ang itsura ng tigre kapag ito'y nagiging maliit at tumatalon sa kanyang mga bisig. Sabi ng banal na hayop na Baiho, maganda ang lugar na ito, at ang ratio ng oras dito ay nagbibigay sa amin ng pagkakataon. Sapat na ang 100 taon para maibalik namin ang karamihan ng aming lakas. Sabi ni Ye Han, sa loob ng 100 taon dito, 1 taon lang ang lumilipas sa labas. Pero may nasakop akong 1 tao mula sa lahi ng Yaozo. Ayon sa kanya, dumating na ang Yaozo sa lahi ng tao. Pero hindi ko pa alam kung nasaan sila, siguradong para sa lahi ng Demon Saint sila nagpunta dito. Kung kailangan mo kami, huwag kang mag-atubiling lumapit. Dahil lantad na ang pagbabalik ng aming lahi, wala nang saysay ang magtago. Tumango si Ye Han, ngunit alam niyang kapag sabay-sabay na lumitaw ang mga banal na hayop sa lahi ng tao, tiyak na magiging malaking usapin ito. Ang kalaban ng lahi ng Demon Saint ay ang tagapamahala ng lahi ng Yao, tama ba? Tanong ni Ye Han. Matagal na niyang nais itanong ito. Sa lahat ng naranasan niya sa kontinente ng Diyos at demonyo, hindi na siya katulad ng dati na walang alam.
Ang lahi ng Demon Saint ay dating namumuno sa Yaozo, ngunit ngayon ay napilitang magtago. Ibig sabihin, napakalakas ng kanilang kalaban. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito sa hinaharap. Ang gusto ko lang ipaalam ay maaari mong pagkatiwalaan ang lahi ng mga banal na hayop. Pagkarinig nito, tumayo si Yehan, tinapik ang katawan ng puting tigre, at umalis. Siyempre, pinagkakatiwalaan niya ang maliit na tigre na palaging tumutulong sa kanya, pero sa buong lahi ng mga banal na hayop, wala pa siyang magawa sa ngayon. Pagkatapos makipag-usap sa puting tigre, umalis si Yehan sa mundo ng Xuanman. Natapos na niya ang lahat ng paghahanda, at ang susunod na hakbang ay hintayin ang unti-unting paglakas ng Tianlong. Pagdating niya sa tirahan ng Tianlong, naroon na si Yao Fengtian, kasama si matandang Yao Ling at higit sa 10 disipulo ng Yao Go. Ramdam ang matinding tingin ni Yao Fengtian, bahagyang ngumiti si Yehan at sinabing, "Matanda, ang bilis mo namang dumating." "Binata, totoo ba ang sinabi mo?" Titig na tanong ni Yao Fengtian. Alam ni Yehan kung ano ang tinutukoy nito kaya tumango siya. Umalis na sina Chen Beixiang at ang iba pa ng may kumpiyansa. Ngayon, pupunta na tayo sa Medicine Valley at Ice Palace. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Yao Fengtian. Bilang isang pitong tribulasyon na kataas-taasan, ang pinakamalaking maabot niya sa buhay ay ang Immortal Realm. Hindi niya kailanman inisip ang mga antas na tulad ng Semi-Saint o Holy King. Pero ang sinabi ni Yehan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na makaabot sa antas na iyon, kapalit nga lang ng buong Medicine Valley. Mahirap para kay Yao Fengtian na bitawan ang pundasyong binuo ng halos 1,000 taon. Nakita ni Yehan ang pag-aalinlangan nito kaya naupo siya at sinabi, "Alam kong mahirap ito para sa'yo pero tinutupad ko ang aking pangako. Pero kung palalampasan mo ito, hindi natatanggapin ng hinaharap na Tianlong ang Yao Go." Napatahimik si Yao Fengtian. Alam niyang kung hindi sila sasama ngayon, wala silang puwang sa hinaharap. "Hay, binata, mabigat ang binigay mong pasya sa akin," buntong hininga niya. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Kung ako rin ang nasa posisyon mo, mahihirapan akong iwan ang pundasyon ng 1,000 taon. Pero kahit mawala ang Medicine Valley, maaari akong magtayo ng Medicine Hall sa Tianlong na binubuo ng mga disipulo ng Yao Go, at ikaw pa rin ang mamumuno rito." Ambisyoso ka talaga, napailing si Yao Fengtian. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, "Hindi ako mahilig sa kalahating hakbang. Kung mahirap ka pang magpasya, dadalhin kita sa isang lugar at saka ka mag-isip." Nagulat si Yao Fengtian pero sa sumunod na saglit, nawala na silang dalawa, patungo sa mundo ng Xuanman. Alam ni Yehan na para mawala ang pag-aalinlangan nito, kailangan niyang ipakita ang tukso na imposibleng tanggihan, ang yaman at lakas ng Tianlong sa Xuanman. Pagbalik nila makalipas ang kalahating oras, hindi na nakakunot ang noo ni Yao Fengtian. Ngayon, puno na ng tuwa ang kanyang mukha, at ang mga mata niya ay parang nakapikit sa ngiti. Kabanata 2085. Nang makita ito, bahagyang napatulala si matandang Yao Ling, wala pang kalahating oras ang lumipas mula noon hanggang ngayon, ano nga ba ang pinagdaanan ng may-ari ng lambak? Matandang elder, ipaalam mo sa lahat ng disipulo ng lambak ng gamot na sila ay sasama sa Tianlong at magtatatag ng bulwagan ng gamot. Lahat ng pag-aari ng lambak ng gamot ay sa Tianlong na ngayon. Winalis ni Yao Fengtian ang kanyang kamay at nagsalita ng may bukas palad na anyo. Kung isasalang-alang ang pinagmulan ng Tianlong, baka mahirap para sa kanya na sabihin ito ng diretsahan. Sa narinig na iyon, tumango si Elder Yao Ling, ngunit ang grupo ng mga disipulo ng Yao Go na kasama nila ay labis na nabigla. Lahat ng disipulo ng Yao Go ay sasama sa Tianlong, hindi ba't magiging miyembro rin sila ng Tianlong mula ngayon? Siyempre, dahil nagpasya na ang may-ari ng lambak na si Yao Fengtian, wala nang patutol. Tiyak na sasama ang Yao Go sa Tianlong, isang tamang desisyon. Sa nakitang iyon, malalim na huminga si Yehan. Tunay na naiinggit si Yehan sa kapangyarihan ng lambak ng gamot. Sa ngayon, ito ang pinakamainam na kinahinatnan, mayroon ng grupo ng mga alkemistang gumagawa ng mga pildores para sa Tianlong, at mas bibilas pa ang pag-unlad ng Tianlong. Bukod dito, matapos sumanib ang mga puwersang ito sa Tianlong, ang mga ugat espiritual na dati nilang hawak ay mapapasa Tianlong na rin. Ang lambak ng gamot, sektang espada, bundok na nakasabit, mansyon ng hari ng langit, at tore ng Shio ay pawang may tig-iisang ugat espiritual, kabuoang 5. Kung isasama pa ang palasyo ng yelo, magiging 6 ito. Ngayon, may 2 ng ugat espiritual sa mundo ng Xuanman, dagdag ang 6, magiging 8 lahat. Sa panahong iyon, magiging isang banal na lugar ng pagsasanay ang mundo ng Xuanman na balot ng makapal na espiritual na enerhiya.
Sa dami ng ugat espiritual, hindi na sila gaanong nalalayo sa mga pinakamakapangyarihang puwersa. At sa ilalim ng ganitong kasaganang yaman, mas mabilis ang pagsasanay ng kasalukuyang grupo kaysa sa unang grupo na pumasok dito. Halimbawa, ang mga mataas na pinuno ng Tianlong sa mundong Tsino, sa loob lamang ng kalahating taon, makakapasok na sila sa antas na sukdulan. Pagkatapos ng lahat, ang kalahating taon sa labas ay katumbas ng 50 taon sa mundo ng Xuanman, at sa tulong ng napakaraming yaman, walang dahilan para hindi umabot sa sukdulan. Kabilang dito, ang pinakanasasabik si Yehan ay sina Xia Ben at Lin Chi, sa kanilang talento, baka hindi na umabot pa ng kalahating taon. Sa ngayon, para kay Yehan, gumagalaw ang lahat sa pinakamainam na direksyon. Ngunit hindi pa rin humuhupa ang pag-aalala niya sa angkan ng Kang. Tapos na halos ang mga gawain ng Tianlong sa rehiyon ng Yaoguang, maliban sa tumakas na Tianzong at Lijian Villa. Kailangang mag-ingat sa lamig ng panganib. Sa ganitong paraan, 3 araw na payapang nanirahan si Yehan sa tirahan ng Tianlong. Sa panahong iyon, inihayag din ng Palasyo ng Yelo na tuluyan na silang sasama sa Tianlong. Ang 6 na pangunahing puwersa ay dinala lahat ang kanilang mga disipulo sa Tianlong. Sa lungsod ng Dragon, umabot na sa 60,000 katao ang bilang. Ngunit ipinasok ni Yehan ang lahat ng ito sa mundo ng Dao. Sa ngayon, may 160,000 disipulo ng Tianlong sa loob ng mundo ng Dao, isang napakalaking bilang. Matapos ang sunod-sunod na pagsanib ng 6 na pangunahing puwersa, lumaganap ang isang napakalaking sensasyon sa buong rehiyon ng Yaoguang. Ang Tianlong ngayon, sa yaman at bilang ng tao, ay napakalakas na nakakatakot isipin. Tunay nang naging higanti ng Yaoguang realm ang Tianlong. Bukod sa natitirang Lijian Villa, wala nang puwersang kumakalaban sa Tianlong sa buong Yaoguang. Pagkatapos dalhin ang kanilang mga disipulo, sinamahan ni Yehan si Qingai Shengwang upang ilipat ang mga ugat espiritual ng 6 na puwersang ito sa mundo ng Xuanman. Ang 8 ugat espiritual ay nasa mundo ng Xuanman, at kahit sa pinakamayamang bahagi ng rehiyon ng Tianshu, mangangibabaw pa rin ang ganitong yaman at tiyak na pagnanasaan ng mga nangungunang puwersa. Matapos mailipat ang 6 na ugat espiritual sa mundo ng Xuanman, bumalik sina Yehan at Qingai Shengwang sa lungsod ng Tianlong. Hindi pwedeng magpabaya si Yehan, may mga puwersang sumugod para atakihin siya, kaya hindi siya maaaring mag-isa ngayon. Kung siya ay target ng mga mamamatay mula sa 7 patay na gusali, at wala si Qingai Shengwang, tiyak na patay siya. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung ang nakakatakot na mamamatay na umatras noon sa harap ni Qingai Shengwang ay nasa Yaoguang pa rin ba? O baka minamanmanan siya sa dilim. Ang pagtutok sa kanya ng 7 patay na gusali ay malaking sakit ng ulo para kay Yehan, parang may nakabitin na nakakatakot na espada sa kanyang ulo sa dilim, at ramdam niyang limitado ang kanyang kalayaan. Ngunit sa araw na ito, sa ilalim ng mga mata ng buong mundo, bunot na ang ikalawang espada ng angkan ng Kang. Tulad ng sinabi ni Zhou Prajna, nakatuon ang ikalawang espada ng angkan ng Kang sa Yuhengyo. Muli na namang nagulat ang iba't ibang puwersa ng lahi ng tao sa pagkilos ng angkan ng Kang. Pagkatapos bumagsak ang teritoryo ng Kaiyang, handa na silang sakupin ang teritoryo ng Yuheng. Sa ngayon, nasa ilalim ng matinding presyon ang lahat ng puwersa sa rehiyon ng Yuheng. Sa harap ng nakakatakot na espada ng angkan ng Kang, paano sila makakapigil? Tulad ng inaasahan, Yuhengyo nga. Mukhang gusto talaga ni Kang Tianzan na mabuhay ang Yaoguangyo sa pagitan ng mga bitek. Kabanata 2086. Sa ibabaw ng bulwagan ng Tianlong, nakatayo si Yehan na nakatanaw sa kalangitan sa labas, nakapamaywang sa likod. Sa kanyang madidilim na mga mata, kumikislap ang nakakatakot na talas. Ang kilos ng pamilyang Kang sa Yuheng domain ay ngayoy alam na ng lahat ng puwersa ng lahi ng tao. Ngayon, lahat ng makapangyarihang puwersa ng tao ay nakatingin na sa pamilyang Kang. Sa likuran ni Yehan, nakaupo ang mga pinuno ng 6 na pangunahing puwersa. Siyempre, ang likas na tamad na si Yao Fengtian ay hindi dumalo sa ganitong pagpupulong, kaya pinalitan siya ni matandang Yao Ling. Ngunit ngayon, binago na ni Yehan ang kakayahan ng mga dalubhasa mula sa iba't ibang paksayon, at ang kanilang kasalukuyang potensyal ay ilang ulit na mas mataas kaysa dati. Nakatingin kay Yehan, na nakatalikod at may mga kamay sa likod, sina Chen Beixiang at iba pa ay tahimik lamang. Walang nagsalita sa bulwagan. Ang Yuheng domain ang susunod na Kaiyang domain. Kung walang makapangyarihang puwersang tatayo upang tulungan silang labanan ang pamilyang Kang, hindi magbabago ang kanilang kapalaran, mahinaong wika ni Zhou Prajna. Ang liwanag ng karunungan sa kanyang mga mata ay tila nakikita na ang magiging wakas ng Yuheng domain.
Narinig iyon, sinabi ni Chen Baixiang, tama ang sinasabi ni Binibining Zog. Hindi nakayanan ng Kaiyang territory ang espada ng pamilyang Kang, at mas malakas pa ang Yuheng kaysa Kaiyang, ngunit hindi rin ito makakatagal. Ang pamilyang Kang ngayong muling lumitaw ay napakalakas. Walang puwersa sa mundo ng tao ang nangangahas hamarang sa kanila. Sunod na malalagay sa panganib ang Yuheng. Sabi naman ng tagapag-ingat na si Qingwei, kung ganon, gaya ng sinabi ni Binibining Zog, ang ikalawang espada ng pamilyang Kang ay nakaturo na sa Yuheng. Kapag nasakop na nila ito, ang Yaguang domain ay para na ring nasa bingit ng pagkawasak. Sa narinig mula kay Qingwei, tumingin ang lahat kay Zog Prajna na may paghanga. Noon, haka-haka lamang ang kanyang sinabi, ngunit ngayon, ang mga kilos ng pamilyang Kang ay tugmang-tugma sa kanyang hula. Lalong humanga ang lahat sa kanyang talino at pananaw. Kaya kailangan na nating maghanda, ani Yehan habang humaharap sa kanila. Huwag muna nating intindihin ang Lijan Villa. Ang Tianlong ay kailangang magbantay laban sa pamilyang Kang. Kapag tumutok na ang kanilang espada sa Yaoguang, bantayan ninyo sila. Ilang araw akong mawawala, kung may kailangang pagdesisyonan, kumonsulta kayo kay Prajna. Nagulat si Chen Baixiang. Pangulo, aalis ka ba sa Yaoguang domain? Sagot ni Yehan, pupunta ako sa Tianshu region. Malinaw na ang layunin ng pamilyang Kang, kaya kailangan na rin nating maghanda. Ang iba, huwag muna ninyong alalahanin. Ngayong umatake na ang pamilyang Kang sa Yuheng region, hindi pwedeng walang gawin si Yehan. Bagaman maaari niyang ipaalam sa Tianshu region, mas nais niyang personal na pumunta sa pamilyang Qin upang makipag-usap, hindi pwedeng padalos-dalos kung laban sa pamilyang Kang ang usapan. Matapos magpasya, nilapitan muli ni Yehan ang banal na hari na si Qingai. Nasa Tianlong City siya ngayon at walang kasama, abala ang sinaunang guro ng espada sa paglikha ng sandata, at si Yao Fengtian naman ay nagdala ng mga disipulo sa Taoist world upang gumawa ng elixir. Kung hindi nangako si Qin Wu daw na poprotektahan si Yehan, marahil ay umalis na si Qingai. Pupunta ka sa Tianshu region, wika ni Qingai Holy King na nakakunot noong matapos marinig ang paliwanag ni Yehan. Balak mo bang pag-isahin ang Qin clan, Xin clan, Zun clan, at Soul clan laban sa pamilyang Kang? Tumango si Yehan. Nasa Yuheng domain pa ang pamilyang Kang. Kapag natapos nila roon, susunod na ang Yaoguang. Kaya dapat handa na tayo bago pa nila itutok ang espada sa atin. Sige, sasama ako sayo sa Tianshu region. Hindi ako mapapanatag kung mag-isa kang pupunta, tugon ni Qingai. Hindi niya nakakalimutan ang mamamatay tao mula sa Kishu Tower, mag-isa lang si Yehan ay delikado. Ngumiti si Yehan. Mas mabuting tahimik lang tayo sa pagpunta roon, pero huwag kang mag-alala, may mahiwagang gamit ako na makakatulong upang hindi tayo mapansin. Nagulat si Qingai. Ang Yuheng region ang tanging daan patungong Tianshu region, paano kaya iiwas si Yehan sa mga matang nagbabantay? Ngunit bago pa siya makapag-isip, kumilos si Yehan. Iwinasiwas niya ang palad at mula sa astrolabe ay kumislap ang nakakasilaw na liwanag, diretso sa langit. Sa ulap sa itaas, lumitaw ang isang pintuan patungo sa walang hanggan. Kumikinang ang mga mata ni Qingai. Tinitigan ang umiikot na astrolabe sa kamay ni Yehan. Matanda, Terena, ani Yehan na may bahagyang ngiti. May ganyang kagandang bagay ka pa pala. Pagkasabi nito, naging sinag ng liwanag ang kanilang mga katawan at pumasok sa pintuan. Isinara itong muli sa sandaling iyon. Nasa astrolabe ang mga koordinado ng pangunahing rehiyon ng kontinente ng Diyos at Demonyo. Matapos itakda ang destinasyon sa Tianshu region, naglakbay sila sa mundong walang hanggan sa ilalim ng kapangyarihan ng astrolabe. Kahit ang isang banal na hari ay hindi kayang manatili ng matagal sa ganitong mundo, maging ang banal na emperador ay kalahating araw lamang ang tatagal. Marami kasing di matinong panganib dito. Ngunit salamat sa astrolabe, hindi inabot ng 3 oras ay narating na nila ang Tianshu region, isang paglalakbay na aabutin sana ng 3 araw kahit sa pinakamabilis na paglalakbay ni Qingai. Kabanata 2087. Sa sandaling ito, sa kalangitan ng rehiyon ng Tianshu, unti-unting napupunit ang kawalan. Maya-maya, 2 figure ang marahang lumabas mula rito, sina Yehan at Qingai banal na hari na nagmula sa Yaoguang realm papunta sa Tianshu realm. Narinig ko lang noon ang tungkol sa astrolabe, ngunit ngayon ko lang ito nakita. Tunay nga nakarapat dapat ito sa reputasyon nito. Sa gamit na ito, para bang ang kahit anong lugar sa 5 dakilang Diyos ay tila ilang hakbang lang ang layo. Habang tinitingnan ang astrolabe sa kamay ni Yehan, nagsalita ng may paghanga ang banal na hari Qingai. Hindi niya akalaing may taglay si Yehan na isang alamat na kayamanang tulad nito, kaya labis siyang namangha.
Ngumiti si Yehan at sinabing, naging maswerte lang ako at nakuha ko ito, Senior Qinggai, pero malaki talaga ang naitulong nito sa akin. Sabi ni Banal na Hari Qinggai, pupunta na ba tayo ngayon sa angkan ng Qin? Huwag kang mag-alala, naabisuhan ko na si Patriarch Qin Sheng. Magpapadala siya ng tao para salubungin tayo. Nang umalis sina Yehan at Patriarch Qin Sheng mula sa rehiyon ng Tianshu, nag-iwan na sila ng marka ng kaluluwa sa Jade Sleep ng bawat isa para madaling magkaugnayan. Nag-iwan din si Yehan ng marka kina Zhang Wushuang at Li Zhengdao. Bago pumunta sa Tianshu region, ipinaalam na ni Yehan kay Patriarch Qin Sheng na darating siya sa loob ng ilang oras. Tumango ang Banal na Hari Qinggai. Hindi na ganoon kalayo ang dalawa mula sa angkan ng Qin. Di nagtagal, isang matandang lalaki ang nakatayo ng tahimik sa kawalan, libo-libong milya mula sa angkan ng Qin, tila may hinihintay. Kilala ni Yehan ang matandang ito, isa sa mga banal na hari ng angkan ng Qin. Hehe, Qintai, hindi ko inakalang ikaw mismo ang sasalubong sa amin, nakangiting sabi ng banal na hari Qinggai. Hindi ko rin nakalaing darating kayo ng ganito kabilis. Sagot ni Qintai Banal na Hari, may bahid ng gulat. Halika, dadalhin ko kayo sa angkan ng Qin. Matagal nang naghihintay ang ninuno sa batang ito. Pagkasabi nito, bigla nang naglaho si Banal na Hari Qintai mula sa mundong iyon. Sumunod si Banal na Hari Qinggai kasama si Yehan, at sa loob ng maikling oras, dumating ang tatlo sa isang lihim na lugar ng angkan ng Qin, tila isang likurang pasukan. Sa ilalim ng kontrol ni Banal na Hari Qintai, binuksan ng formasayon na bumabalot sa angkan ng Qin ang isang pasukan nang hindi ginugulo ang iba. Pagkatapos, dinala ni na Qintai Banal na Hari sina Yehan at Qinggai Banal na Hari sa pinagmula ng mga ninuno ng angkan ng Qin. Ayaw din ni Yehan na gambolain ang iba pang kasapi ng angkan. Nang bumukas ang batong pintuan ng pinagmula ng mga ninuno, huminga ng malalim si Yehan at pumasok kaagad. Hindi sumama sina Qinggai Banal na Hari at Qintai Banal na Hari sa loob. Sa isang batong plataporma, nakaupo si Patriarch Qin Sheng, nakangiting nakatingin kay Yehan na papalapit. Ang bilis mo talagang kumilos. Galing ka ba talaga sa Yaoguang region? Nakangiting tanong ni Patriarch Qin Sheng. Ngumiti si Yehan, mayroon akong kayamanang nakakapaglakbay sa kawalan, kaya natural na mas mabilis ang oras. Oh, kamangha-mangha, gulat ni Patriarch Qin Sheng. Sabi ni Yehan, ito ay isang sinaunang astrolabe. Siguro narinig na ng ninuno ang tungkol sa ganitong yaman, hindi ba? Sa narinig, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Patriarch Qin Sheng. Bilang isang makapangyarihang banal na emperador, tiyak na alam niya ang tungkol sa astrolabe, isang kayamanang mula pa sa sinaunang panahon at wala nang nakakagawa sa kasalukuyang panahon. Kaya pala, mukhang marami ka talagang magagandang bagay. Napabuntong hininga si Patriarch Qin Sheng. Pero, bata, sa pagpunta mo sa Tianshu region ngayon para hanapin ako, tila may mahalaga kang pakay. Ngumiti si Yehan, hindi ako naniniwalang hindi mahuhulaan ng ninuno ang dahilan ko. Sandaling natahimik si Patriarch Qin Sheng, saka nagsabi, mukhang gusto mo talagang labanan ang angkan ng Kang. Sabi ni Yehan, wala na akong atrasan. Ang Tianlong na itinatag ko ay ngayon ay nangingibabaw na sa Yaoguang region, at kapag nasakop ng kangklan ng Yuheng region, susunod nilang tatargetin ang Yaoguang region. Kaya wala akong pagpipilian kundi lumaban. Higit pa, sa laban kontra kangklan, may kailangan talagang manguna para mag-udyok sa iba. Napabuntong hininga si Patriarch Qin Sheng, kung gusto mong lumaban sa kangklan, syempre tutulungan kita. Tama ka, sa ganitong laban, may kailangang manguna. Ang basta na lang maghintay at manood ay para mo na ring tinutulungan ang kangklan na maghasik ng lagim. Sabi ni Yehan, kita na ang ambisyon ng kangklan. Kung patuloy tayong magbubulag-bulagan at isipin lang ang sariling kapakanan, tataas lang ang kapangyarihan ng kangklan. Isa itong mabagal na pagpapakamatay, kaya hindi na pwedeng magpatuloy ang mga puwersa ng tao sa paghihintay. Sabi ni Patriarch Qin Sheng, bata, huwag mong isipin na tanga ang mga iyon. Alam nila ito. Pero sa laban kontra kangklan, ang unang mangguna ang pinakadelikado. Makasarili ang tao, at ayaw nilang maging unang target. Natahimik si Yehan. Tama ang sinabi ni Patriarch Qin Sheng, kahit siya, kung iisipin, ay hindi basta susugal ng sariling lakas. Kakaunti lamang ang handang magsakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Kaya pala, mukhang naghihintay lang talaga ang iba't ibang puwersa ng tao, malalim na buntong hininga ni Yehan. Kapag may isang naging unang manguna, doon palang kikilos ang mga naghihintay, tama ba? Kabanata 2088. Ang puso ng tao ay hindi mahuhulaan.
Umiling ang patriarka ng Qinsheng at nagsabi. Maaaring totoo na magpasya silang magtulungan laban sa pamilya Kang, at maaaring hindi rin imposible na ipagkanulo ang iba para iligtas ang sarili. Kaya mahirap maging unang kikilos. Sigurado ka ba, bata, na pinag-isipan mo ito? Malamig ang tingin ni Yehan at sumagot. Matandang ninuno, kailangan kong maging unang kikilos. Ang pundasyon ko ay nasa Yaoguang domain pa lamang, at hindi pa mainit ang aking trono bilang pinuno, kaya hindi ko pwedeng isuko ang Yaoguang domain. Pinipilit ako ng pamilya Kang na wala akong ibang pagpipilian kundi maging unang kumilos. Tahimik na tumango ang patriarka ng Qinsheng. Dahil pinili ng pamilya Qin na suportahan si Yehan, tutulungan nila ito sa oras ng pangangailangan. Hanggang hindi pa ganap na lumalakas si Yehan, ang pamilya Qin ang magsisilbing payong niya. Kapag tinulungan ng angkan ng Qin si Yehan bilang unang kikilos, magagawa ba nilang hikayatin ang iba pang puwersa ng lahi ng tao upang sabay-sabay lumaban sa pamilya Kang? Wala siyang magagawa kundi sumugal. Kung ganoon, ano ang plano mo, bata? Tumingin ang patriarka ng Qinsheng kay Yehan at nagtanong. Dahil pinili nilang suportahan si Yehan, wala na silang atrasan sa landas na ito. Huminga ng malalim si Yehan at nagsabi. Alam ng patriarka na hindi sapat ang lakas ng pamilya Qin para labanan ang pamilya Kang. Kaya gusto kong makisama ang angkan ng Xin, Zon, at Soul para magtulungan laban sa kanila. Ako mismo ang makikipag-ugnayan sa Xin at Zon, pero kailangan ng ninuno na makipag-usap sa Soul Clan. Pagkarinig nito, tumango ang patriarka ng Qinsheng at nagsabi. Simula nang pumili silang suportahan ka noong nakaraan, malamang hindi na sila uurong ngayon. Ngunit bilang isa sa 12 sinaunang angkan, hindi pa tiyak kung sasama muli ang Soul Clan upang maging unang kumilos. Sabi ni Yehan, para sa bagay na iyon, personal kong kakausapin ang nakatatandang kapatid ko. Kung sasama ang Soul Clan, isa sa 12 sinaunang lahi, mas lalakas ang puwersa natin. At dahil sa kanilang reputasyon, mas magiging malakas ang impluensya nila sa iba. Sana nga, napabuntong hininga ang patriarka ng Qinsheng. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, bigla siyang napakunot noo at tumingin sa mabigat na pintuang bato. Emperor Wu, humihingi ng pahintulot na makita ang ninuno. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pintuan. Ang boses na iyon ay kay Emperor Qin Wudi, ang pinuno ng pamilya Qin, isang nakakatakot na banal na hari. Napakunot noo si Yehan. Sa totoo lang, hindi niya gusto si Emperor Qin Wu daw. Mula sa mga salita ni Qin Wu daw, ramdam niya na may kinalaman ang taong ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid at sa kanyang pagkakatakwil mula sa pamilya Qin. Hindi pa ipinapaliwanag ni Qin Wu daw ang lahat kay Yehan. Bukod pa rito, napagtanto ni Yehan na hindi nalihim ang pagpunta niya sa pamilya Qin. Kapag nakita ni Qin Wudi ang Holy King Qinggai sa labas, siguradong mahuhulaan niya na naroon si Yehan. Anong ginagawa ng batang iyon dito? Bahagyang kumunat ang noo ng patriarka ng Qinsheng. Walang problema, patriarka. Hindi nalihim ang pagpunta ko dito, sagot ni Yehan. Tumango ang patriarka ng Qinsheng at kumaway. Bumukas ang mabigat na pintuan at isang lalaki ang dahan-daang pumasok. Maayos ang kanyang bihis, tuwid ang tindig, at tila laging may ngiti sa kanyang labi. Pagdating ni Emperor Qin Wu, hindi nagsalita si Yehan at nanatiling nakatayo sa gilid. Ye Xiaoyu, nandito ka rin pala. Mukhang tanging ang ninuno lang ang may kakayahang dalhin ka rito ng lihim, nakangiting sabi ni Qin Wudi. Ang ngiti nito ay parang malamig na simoy ng tagsibol. Ngumiti si Yehan at sumagot. Huwag ka nang magulat na hindi kita inabisuhan, patriarka. Napangiti si Emperor Qin Wu. Ano ka ba? Ikaw ang pinagmamalaking alagad ng ikatlong kapatid at isang henyong nais protektahan ng aming pamilya Qin. Malaya kang pumunta rito kahit kailan nang hindi nagpapalam sa akin. Emperor Wu, ano ang pakay mo? Tanong ng patriarka ng Qinsheng. Ngumiti si Emperor Qin Wu. Matandang ninuno, ngayong narito na si Ye Xiaoyu, tila hindi na ako kailangan at hindi ko na kailangang magsalita tungkol sa pamilya Kang. Sigurado na ring alam ninyo kung saan patumbok ang susunod na espada ng pamilya Kang. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Yehan at nagpatuloy. Nababahala ako para sa'yo sa Yaoguang domain, pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Salamat sa pag-aalala, patriarka. Magalang na sagot ni Yehan. Tumango si Emperor Qin Wu na nakangiti, at saka umalis sa lugar ng mga ninuno. Wala pang 2 minuto ang buong pag-uusap. Nang makaalis na si Emperor Qin Wu, agad na naglaho ang ngiti ni Yehan at malamig na nagsabi. Hindi ako naniniwalang mabuti ang hangarin niya. Kabanata 2089. Oh,
Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Patriarch Qin Sheng ng banayad. Pakiramdam lang, sagot ni Yehan, marahil, alam na niya ang pagdating ko sa angkan ng Qin, at pumunta siya rito para lamang magpatunay. Tungkol naman sa sinabi niyang nag-aalala siya para sa aking kaligtasan, naniniwala ba kayo roon, Patriarch? Sabi ni Patriarch Qin Sheng, mukhang mababa ang tiwala mo sa kanya. Palagi akong nagtitiwala sa aking kutob, tugon ni Yehan, bukod pa roon, noong una akong pumunta sa angkan ng Qin at umalis, inatake ako ng mga tao mula sa angkan ng demonyo ng langit. Sa tingin ko, wala naman akong ginawang masama sa kanila. Ang mas kainahinala, napakaganda ng tiyempo ng pag-atake nila, kaya pinaghihinalaan ko. Pinaghihinalaan mong may kasabwat ang mga demonyo dito sa angkan ng Qin. Nakitid ang mga mata ni Patriarch Qin Sheng, kaya imposibleng mabasa ang iniisip niya. Ito'y hula ko lang, sabi ni Yehan. Maaaring tama ang hula mo, tinitigin siya ni Patriarch Qin Sheng, kung ganon, mayroon ka bang pinaghihinalaan? Umiling si Yehan. Hindi niya pwedeng basta sabihin hindi niya gusto si Emperor Wu ng Qin at agad siyang pagbintangan. Sabi ni Patriarch Qin Sheng, kalma ka lang muna sa bagay na yan, pero dahil umatake na sayo ang mga demonyo, ibig sabihin ay malapit na silang magkamali ng galaw. Nagulat si Yehan sa sinabi nito pero hindi na siya nagtanong pa. Malinaw na alam ni Patriarch Qin Sheng ang tungkol sa ilang tao sa angkan ng Qin na kasabwat ng mga demonyo. Wala ring bakas ng pagkagulat sa mukha ng banal na ninuno. Sige, bumalik ka muna sa Janj, at ipapaalam ko sa matandang Brahma. Tumango si Yehan. Dahil nalaman na ang pagpunta niya sa angkan ng Qin, wala nang saysay pang itago ito. Pagkaalis sa lugar ng mga ninuno, tumungo si Yehan at ang banal na Haring Qinghai papunta sa Janj ng angkan ng Qin, kung saan siya mananatili ng ilang araw. Kamusta, pumayag ba si Patriarch Qin Sheng? Sa loob ng Janj, tinanong siya ng banal na Haring Qinghai. Tumango si Yehan at sinabing, pumayag na si Patriarch Qin Sheng, at ngayon, sa 3 pang angkan nakasalalay ang lahat. Hindi na nagsalita pa ang banal na Haring Qinghai. Alam niyang hindi sapat ang lakas ng angkan ng Qin lamang, kailangan nilang isama ang 3 malalakas pang lahi para maging sigurado. Yehan, lumabas ka. Biglang umalangaw-ngaw ang malalim na tinig mula sa labas ng Janj. Nakapakunot ang noo ni Yehan. Nasa teritoryo siya ng angkan ng Qin, kaya sino ang maglalakas loob na magwala ng ganito? At saka, 1 oras pa lang siya sa angkan, pero parang alam na ng marami ang tungkol sa kanya. Yehan, lumabas ka. Muling umalangaw-ngaw ang tinig, dahilan para sumilay ang malamig at matalim na tingin ni Yehan. Malinaw na sinasadya siyang asarin ng taong ito. Mukhang may ayaw pa rin sayo sa angkan ng Qin, nakangiting sabi ng banal na Haring Qinghai. Nasa angkan sila, kaya hindi siya nababahala sa kaligtasan ni Yehan. Marami nang ayaw sa akin, marami ring gustong pumatay sa akin, pero heto't buhay pa rin ako, may bahid ng ngiti sa labi ni Yehan habang tumayo, sa tingin ko, mga kabataang miyembro lang ito ng angkan na gustong manggulo. Tingnan natin kung sino sila. Umalis si Yehan at nagtungo sa labas ng Janj. Pagdating niya sa harap ng hagdang bato, nakita niya ang isang binatang may malamig at mayabang na anyo, nakatayo sa ibabaw ng isang batong 4 o 5 metro ang taas sa pangunahing daanan ng Janj. Nakasuot ng puti ang binata, nakaharap sa hangin, gwapo, at may mga matang puno ng kay-abangan, na tila ba sanay ng mamuno. Hindi siya kilala ni Yehan. Nakita na niya ang karamihan sa pinakamahuhusay na mandirigma ng angkan ng Qin, pero ito ang unang beses na makita niya ang binatang ito. Gayunpaman, kapansin-pansin ang lakas ng kalaban, isang calamity supreme. Dahan-dahang tumingin si Yehan sa paligid. Sa labas ng Janj, maraming kabataang miyembro ng angkan ng Qin ang nagtipon. Maliban kina Qin Ju, Qin Raoxuan, at Qin Tiandao, karamihan sa kanila ay hindi niya kilala. Kabanata 2090. Si Yehan ay lumabas na. Nang makita si Yehan na lumalabas mula sa Sword Pavilion, maraming henyo mula sa angkan ng Qin ang tumitig sa kanya. Ang kasalukuyang Yehan ay hindi na yung walang pangalan na binata noong una siyang dumating sa angkan ng Qin. Ngayon, isa na siya sa mga kilalang henyo ng lahing tao na maihahambing pa kay Kang Tianzan. Sa kanyang laban sa Yaoqi Palace, tinapakan niya ang 6 na henyo na kabilang sa listahan ng Heavenly Kings. Sa iba't ibang puwersa ng lahing tao, kakaunti lamang ang kayang tumapat sa kanya, at sa buong angkan ng Qin, wala ni isang kabataang talento ang kayang makipagsabayan. Bukod pa rito, si Yehan ay kasalukuyang protektado ng angkan ng Qin.
Para sa kanya, halos ilaan ni Patriarch Qin Sheng ang lahat ng pinakamalakas na puwersa ng kanilang angkan, kahit na mga hulugan ito ng pagkakaroon ng kaaway mula sa 12 Palaces of the Universe at sa Yaoqi Palace. Habang tinitingnan nila ang kalmadong binata na nakatayo sa harap ng mga baitang, mga kamay ay nakalagay sa likod, may halong inggit at selos ang mga mata ng lahat ng henyo ng angkan ng Qin. Ang binatang ito mula sa labas ay paborito ng kanilang mga ninuno, isang karangalang wala ni isa sa kanila ang nagtamasa. Kung talagang dumating dito ang malaking kontrabidang ito, iniisip ba niyang ang lugar na ito ay tahanan na niya? Sa mga oras na iyon, sa doontiya niya nakaharap ng Janj, isang binata ang nakatayo sa gilid ng bangin. Siya si Qin Jianan. Sa batong gilid ng bangin sa tabi niya, may isang dalagang nakasapo sa kanyang pisngi at nakatingin kay Yehan, may bahid ng pagkainis at galit sa kanyang magagandang mata. Tahimik lang si Qin Jianan. Bagaman hindi siya natutuwa kay Yehan, alam niyang hindi niya ito matatalo. Si Yehan ay isa ng Supreme One. Kung hahamunin siya ni Qin Changkong, baka wala itong panalo, sabi ni Qin Ruoxuan habang umiling at tumingin sa binatang nakaputing may malamig at arroganting aura. Bago dumating si Yehan, siya ang itinuturing na numero 1 henyo ng angkan ng Qin. Sabi ni Qinju, si Qin Changkong ay hayagang nagsabi na hahamunin niya si Yehan kapag lumabas ito mula sa pagsasanay. Ngayon na nandito na siya, paano niya palalampasan ang pagkakataon? Baka nga maliit ang tsansa niyang manalo, pero mabuti na ring makita natin kung gaano kalakas si Qin Changkong matapos maging Supreme One. Ang bilis ng progreso ng taong iyon. Baka nga mas makita lang natin kung gaano kalakas si Yehan, hindi si Qin Changkong, malamig na wika ni Qin Tiandao. Hindi tumutol sina Qin Ruoxuan at Qinju. Alam nilang iba na ang antas ni Yehan mula nang sumikat siya sa Yaoqi Palace. Noong nasa rurok pa lang siya ng late Great Honor Stage, kaya na niyang tapatan ang Supreme, kahit pa ang Supreme ng unang o ikalawang Tribulation. Ngayon na isa na siyang Supreme ng unang Tribulation, gaano pa kaya siya katindi? Ikaw ba si Yehan na pangalawa sa Chanzen list? Bigla, habang tinitingnan ni Yehan ang mga henyo ng Qin clan, nagsalita ang malamig at arroganteng si Qin Changkong. Tila mga matutulis na espada ang titig nito sa kanya, na para bang dinidiinan siya ng matinding presyon. Hindi natin si Yehan. Kalmado niyang sinabi, sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ako si Qin Changkong ng angkan ng Qin. Dahil ikaw nga si Yehan, bunutin mo ang espada mo. Ngayon, palalayasin kita mula sa aming angkan. Ako, si Qin Changkong, ang tunay na numero 1 henyo ng angkan ng Qin, hindi ikaw na banyaga. Kasabay nito, sumiklab ang nakakakilabot na enerhiya ng pakikipaglaban mula sa katawan ni Qin Changkong. Noong unang dumating si Yehan sa kanilang angkan, nakasarado siya para maging Supreme. Nang sa wakas ay lumabas siya at marinig ang pangalan ni Yehan, unang pumasok sa isip niya na talunin ito at palayasin mula sa kanilang angkan. Pero noong panahong iyon, nakaalis na si Yehan. Kaya't kinimkim niya ang pagnanais na iyon. Para sa kanya, parang tinak sa lalamunan ang kasikatan ni Yehan sa loob ng kanilang angkan. Tanging ang pagpapaalis kay Yehan ang makapagtatanggol sa kanyang dangal. Nang marinig ito, nanlabo ang mga mata ni Yehan. Alam niya ang pangalan ni Qin Changkong, ngunit hindi pa sila nagkikita. Noong una pa man, alam ko na ikaw ang numero 1 henyo ng angkan ng Qin at anak ng patriarch na si Qin Wudi. Pero kung para lang sa titulong iyon kahaamon sa akin, umuwi ka na. Wala akong interes sa'yo. Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglakad pabalik sa Sword Pavilion. Para sa kanya, si Qin Changkong ay walang halaga. Tumigil ka. Biglang sumiklab ang nakakasilaw na liwanag ng espada mula kay Qin Changkong. Nakausli na ang kanyang sandata, nakatutok kay Yehan, at malamig na sinabi, kung hindi ka lalaban ngayon, wawasakin ko ang Sword Pavilion na ito. Ni si Qin Wu daw ay hindi karapat-dapat bumalik, at ikaw, hindi ka karapat-dapat sa kahit anong biyaya ng aming angkan. Lumayas ka. Parang nanigas ang hangin sa paligid. Sa paanan ng mga baitang, huminto si Yehan at dahan-daang lumingon. Nanlamig ang kanyang mukha at matalim na tumitig kay Qin Changkong. Mukhang hindi mo pa natitikman ang pagkatalo. Dahil gusto mong mabalatan, tutulungan kita.